Pagdating ng pangkat nila Nuli sa baryo nila Umar, pinagtinginan naman sila ng mga tao doon habang sakay-sakay sila sa mga kabayong nitong dala. Makalipas lang ang ilang minuto, kasalukuyan nang pumasok ang kanilang mga kabayong dala sa entrada ng manuka nitong si Umar. Masaya naman ang mga tauhan nitong nakatingin sa kanila nang muling pagbabalik ng ermitanyo at ang wangis nito. Nang malapit na sila sa bahay nila Umar, nasipat naman nila ang ina ni Umar habang nagwawalis at nagsusunog ng mga damo sa likod ng kanilang bahay. Nang makita sila nito, bigla naman yung natigilan habang tinatawag ang asawa nito na si Manong Mundo. "Mahal, narito na sila oh!" Wika nito at baka sa pagmumuka nito ang galak na kasayahan. Yun lang. Maya-maya pa, nasipat na nila ang padre pamilya ni Umar. Kasama nito ang 3 tauhan. "Oh, Manong Duming, maligayang pagbabalik sa aming baryo. Kamusta na ho kayo? Hindi nyo ba kasama si Nuli?" Bungad na wika nito kay Manong Duming. Si Nuli ba ka mo? Ayon, sumama kay Umar sa likod bahay nyo. Dala-dala ang kabayo. Mabuti naman Mundo na tuluyan ang gumaling itong asawa mo." Sagot naman ni Manong Duming doon kay Manong Mundo. "Gumaling ako dahil sa tulong mo, Manoy. Utang ko ang buhay ko sa'yo. Hayaan mo, makakabawi rin ako sa'yo." Sabat pa ng asawa ni Manong Mundo. Walang anuman, Lucia. Basta't magtiwala ka lang sa kataas-taasang may likha. At sana maging silbing aral to sa'yo. Nang marinig yon ng asawa ni Mundo, ngumiti lang naman yon sa ermitanyo. At sinabi nito, kasabay ng pagaling niya, ay ang kasabay ding nalanta ang puno ng duhat, kung saan nakatira ang sinasabi ni Manong Duming na maharlika na engkanto. Natural lang yan sa punong malanta. Dahil wala na ang kanilang haring nakatira doon. Kasabay ng mga kawal at mga kadugo nito, kasabay ding lumisan sa kanilang itinuring tahanan noon. Nang sumapit na ang gabi, puro lang naman sila usapan habang tumatagay ng alak at tuba. Nakagawian na kasi nila ang ganong gawain dahil hindi kumplito sa mga sinaunang mga tao kapag may kwentuhan na walang tuba. Habang nagtipon-tipon ang kanilang grupo, si Nuli, Umar, ang ermitanyo at ang ama ni Umar, kasama pa nito ang ilang tauhan. May nabanggit ang ama ni Umar na may napadpad na dayo sa kanilang lugar na mga malalakas na sabungero. Nagkataon ang pangyayaring yon noong nagdaos ng paderbes sa kanilang lugar kasabay sa fiesta sa baryo nila Nuli. Binubuo ang grupong yon ng 3 lalaki at may kasamang isang matanda nang siyang tagagafing sa mga manok ng kasama nitong 3 binata. Ayon pa sa mga tauhan ni Umar, lumaban yon ng trikak derbe at walang kahirap-hirap nitong nasungkit ang kampyonato doon sa nasabing sabungan. Subalit may nakasabay din ang grupong yon na nakasungkit din ng 3 panalo, kaya't ang nangyari, para malaman kung sino ang magka-champion, pinagharap ang 2 grupo na yon at ang nakaharap ng grupo na yon ay ang 2 aita at di nila alam kung saang lugar yun nagmula. Halos tumagal raw ang laban ng 2 grupo na halos 1 minuto. Subalit nagwagi pa rin ang grupong may kasamang matandang hukluban. Nais pa sana yung kausapin ng pangkat nila Umar para makilala, subalit sa hindi malamang dahilan, paglabas pa lang ng sabungan ng mga ito, bigla na lang yung naglaho. Inakala pa nga nila ni Manong Mundo noon na engkanto ang mga yon dahil sa bilis na wala sa kanilang paningin. Nang marinig yun nila Nuli at Manong Duming, napaisip naman sila dahil hindi pa naman nila yon nakasagupa ng personal. Hindi ko pa nakita ang pangkat na yan.
Pero sigurado akong malalakas ang kinakapitan ng mga yon. Wika dito ng ermitanyo. Nang marinig yun ng ilang tauhan ni Umar, napasabot naman yun ng, Ang ibig sabihin mo, Manong, may mga mutya ang mga yon? wika nito habang patawa-tawa pa. Hindi naman yun kwinistyon ng ermitanyo dahil alam naman niya na hindi yun naniniwala sa mga agimat o mutya. Alam mo, Manoy, wala naman yan sa naghawak ng manok. Sa amin kasi dito sa bayan, masinandalan pa namin ang matalas na tari at salahin ng manok. Yan, sigurado kami dyan. Pero yung mutya? Sus! Luma na yan. Hindi kami naniniwala dyan. Wika ng isang tauhan ni Umar na lasing na. Kaya't ang ginawa ng ermitanyo, bumuiluyo ng napakalakas na tawa dahil biglang natumba itong sinuli sa inupuan nito. Kaya't nagsitawanan na rin ang mga tauhan ni Manong Mondo. Subalit alam ni Nuli na medyo naapakan ang paniniwala ng matanda. Kahit ganun pa man, wala yung kaso kay Manong Duming dahil naintindihan naman niya yon. Nang medyo nagmaoy na ang ibang kasama nila dahil sa klasingan, pinili na ng ama ni Nuli na magpahinga na ng maaga para kinabukasan masigla silang dadayo sa derbe. Lasing na lasing ang halos nilang kasama maliban lang sa ermitanyo na parabang hindi nakainom. Fast forward tayo ng ilang oras. Kinabukasan ng alas 10 ng umaga, kasalukuyan ng naglalakad ang pangkat nila Nuli papunta sa nasabing sabungan. Ang lugar ng sabungan na yon ay yung dati pa ring dinadayo nila Nuli. Nang makalapit na sila sa sabungan na yon, nagmamasid lang naman sila Manong Duming, kasama naman dito si Nuli. Habang nagkwentuhan sila Manong Duming at ang ama ni Umar, silang dalawa naman ni Nuli at Umar, pinili nilang dumungaw sa naglalabang manok doon sa ruwida. Nang makasilip na sila doon, laking gulat ni Umar nang masipat nila ang 5 matanda. Bade, di ba yun yung 5 matandang nakalaban ni Goyo? Wika dito ni Umar kay Nuli. Oo nga bade, nasipat ko sila. Habang ang dalawa dito, kasalukuyang may binitawang manok doon sa loob. Sa madaling salita, dumayo din ang grupo ng mga matanda na yon doon sa lugar nila Umar. Maya-maya pa, nakita nila itong papalabas ng ruweda habang ang isa dito may hawak-hawak na 3 patay na manok. Maaring bihag yon ng mga matatandang sabungero. Kaya't pasimpleng lumapit kay Manong Duming itong sinuli at dahan-dahan niyang sinabi dito patungkol sa 5 matanda na nakaharap nito sa subukan. Hayaan mo lang iyo. Kanina ko pa silang nakikita. Wala pa naman silang ginagawang kakaiba rito. Wika sa kanya ni Manong Duming doon kay Nuli. Dahil nga si Umar ang naghawak sa manok ni Nuli, napagkamalan tuloy ng mga sabongero doon na sila Umar ang may-ari sa manok nitong dala. Habang nilapitan si Umar ng 2 lalaking may manok din, napangisi naman itong si Manong Duming habang pabulong na nagwiwika sa ama ni Umar. No. Ano yan, Omar? Kumasa ba kayo? Doon sa lok ng mga lalaking yon? Wika ni Manong Duming doon kila Nuli at Umar. Ang maging kalaban pala ni Nuli at Umar, mapagkamalan mong tagabayan yon dahil sa pormahan ng mga ito. Subalit lingid sa kaalaman ni Manong Duming ay pangkat yun nila Tasyo na nagkukunwaring mga ordinaryong tao. Sige, kasahan nyo para masimula na ang laban. Wika naman ni Manong Duming doon sa kanila. Habang ang 2 tauhan ni Manong Mundo, nagmamasid lang naman yun sa gagawing hakbang ng ermitanyo. Nang sinabi nila Umar na kumasa sila sa halagang napag-usapan, tila ba nakakasigurado na itong mananalo sa manok nila Nuli. Sige, aalis na muna kami ha. Dahil magtatari rin kami at ihanda nyo na ang pangalawa nyong manok.
Wika nito sa kanilang dalawa habang pasimpleng tumatawang naglalakad. Tumingin sa kanila si Manong Duming at nung tumangaw yon, kaagad na silang lumapit kay Manong Duming at simulan na nito ang pagkakabit ng gaping o tari sa manok. Muling ikinabit ni Manong Duming ang birtud ng bubuyo na tanging si Nuli lang ang nakakakita. Pagpasok ni Nuli sa ruwida, hawak-hawak na nito ang manok na kanyang ilalaban. Nanggaling ang lahi nito doon sa mga manok nila Omar. Sa mga taong nagtatanga ng ganitong gamit, malalaman mo kung meron silang karga. Dahil pagpasok nila sa ruweda, hindi nila inilapat ang manok sa lupa hanggat hindi nito ang huling bitaw. Sa madaling salita, bibitawan lang ang manok kapag maglalaban na sa ruweda. At yun ang estilo ni Noli na hindi naman napapansin ng mga tao doon. Nang maghudyat na ang taga-karyo na bibitawan na ang mga manok, bahagyang tumahimik ang sabungan. Kitang-kita nila noon ni Manong Mundo ang pagsalpukan ng mga manok nang siyang ikinagulat ng ama ni Omar. Nakita kasi nito na bumaon ang tari sa kalaban doon sa katawan ng manok nila Noli. Napawika pa ito ng, Ayan na nga ba? wika nitong may pangangamba. Subalit ng paghiwalayin ang dalawang manok ng taga-karyo, nanlaki ang mga mata ni Manong Mundo. Nang makita nitong nangingisay ang kalaban, tila ba nabaliktad ang pangyayari. Nang makita iyon ng ama ni Omar, dali-dali itong sumalubong sa kanilang dalawa habang nagwiwika ng, Akala ko patay na to. kaagad nilang sinipat-sipat ang katawan ng manok. Subalit wala man lang itong galos. Manong, di kayo na maligno itong mga mata ko. Wikang gulat na gulat ni Manong Mundo. Akala pa ng mga tauhan nila Omar ay tsamba lang ang lahat. Subalit nang inilaban pa nila Omar ang isang manok ni Noli, doon nila napagtanto na hindi lang tsamba yon. Hindi pa rin nagpahalata si Manong Duming na kasama siya nila Omar upang hindi sila paghinalaan ng pangkat nila Tasyo. Akala ni Manong Duming na sa laban na yon, hindi na magpakita ang alagad ni Tasyo. Subalit nagkakamali sila. Magamat maraming nakipagtapatan kila Noli ng mga ordinaryong sabungero, hindi nila yun pinalagan ayon sa utos na ermitanyong si Duming. Dahil hinanap pa nito ang pangkat ni Tasyo na muling maghamon sa kanilang laban. Hindi nga nagkamali si Manong Duming dahil muling nararamdaman nito ang presensya ni Tasyo na isang aswang. Ibang tao na naman ang lumapit kila Omar at nag-aalok yun na makipaglaban dito. Kitang-kita noon ng ermitanyo ang galawan ng mga lalaking yon na animoy hindi yun mapakali at panay pa ang pagkakamot sa katawan nito na parabang may mga buni. Sa muling pagbanggaan ng mga manok, sinuli muli ang nasaruida. Kasama niya dito si Omar nang siyang nag-alalay sa kanya. Dalawang bigwasan lang ay patay kaagad ang kalaban. Kita nila Noli noon ang panlilisik ng mga mata ng isang lalaki habang nakatitig sa kanilang dalawa. Paglabas nila ng sabungan, akala ni Noli na siya lang ang nakapansin noon. Pero maging si Omar pala ay nakita niya ang ginawa ng lalaking kalaban nila. Lumapit sa kanya ng bahagya itong si Manong Duming at may iniabot ito sa kanya na isang buting maliit. Ano to, Manong? Tanong niya kay Manong Duming. Hawakan mo lang ang buti na yan, Noli. Sundan mo ang pangkat na kalaban nyo kung saan ito pupunta. Batid kong nasa paligid lang ng sabungan itong si Tasyo, wika nito sa kanya. Kaya't kahit nagdadalawang isip pa siyang sundan yon, ginawa pa rin niya ang utos ng ermitanyo. Habang sinundan niya ang tatlong lalaking yon, umikot yun sa likod ng sabungan. Bigla yung pumasok sa isang madilim na sulok at saan may isang kubong nakatago doon.
Maya-maya pa, nakasipat siya ng grupo ng kalalakihan habang nag-uusap doon sa loob. Kaagad siyang nagtago doon upang mapakinggan niya ang usapan ng mga yon. Habang natatago siya sa isang sulok, bigla naman siyang nagulat nang maupuan niya ang isang asong nakahiga doon. Akala niya tatahol ang aso na yon at siya ay kagatin. Subalit sa hindi malamang dahilan, tila ba hindi siya nakita ng aso na yon. Maya-maya pa, may naririnig siya sa isang boses ng isang lalaki. Pinuno, may isang matandang antingerong nakikialam sa pamilya ng hasindero. 2 manok niyo na ang nabihag. Tinalo kami. Dagdag pa ng isa dito at ramdam namin ang presensya niya, Pinuno. Ngayon lang namin siya nakita sa baryo na ito. Hindi pa naman nakapagsalita ang pinuno ng grupo na yon. Sumibat na ng takbo itong sinuli. Dahil sa hindi kinaya ng kanyang sikmura, ang labis na amoy sa lugar na yon, na para bang may bulok na karne. Pagbalik niya sa kinaroroonan nila Umar, nagtaka naman ito kung saan siya nanggaling. Upang hindi na yon magtatanong pa, sinabi na lang niya dito na nanggaling siyang umibak sa labas. Nilapitan niya si Manong Duming at inabot niya dito ang buting pinahawakan sa kanya. Isinalaysay niya dito ng tahimik ang kanyang naririnig doon sa matanda. Manong, nakita ko na yung tinutukoy nila Umar, ang nagngangalang Tasyo. Wika niya kay Manong Duming. Akala ni Nuli noon ay isang Pilipino ang nagngangalang Tasyo, subalit napagtanto niya na may dugo pala yung isang Espanyol. Nang malaman yon ni Manong Duming, doon ito napagtanto na hindi basta-basta ang taong nagngangalang Tasyo. Dahil sa kadalasan sa mga Espanyol na napadpad sa Pilipinas, marami yung mga alam pagdating sa larangan ng Mahika Blanca. Kahit ganun pa man, hindi nakitaan ni Nuli ang ermitanyo ng takot sa mukha. Habang nagtipon-tipon silang lahat doon sa sabungan, sakto namang nagkatagpo ni Manong Mundo ang mga kaibigan niyang big time breeder ng mga manok panabong. Pinakilala naman ni Manong Mundo itong si Nuli at si Manong Duming bilang mga kaibigan. Dahil nga nagsisimula palang si Nuli sa munti niyang manukan, tila ba walang balak ang mga yon sa kanya na makipagkaibigan. Wala naman yung problema kay Noli dahil para sa kanya, kung hanggang saan ang kanyang kakayahan, doon siya masaya. Hanggang sa sumapit na ang 3:00 ng hapon, doon nasaksihan ng mga kaibigan ni Manong Mundo ang kakaibang tarima nitong sinuli. Nang lumaban muli yun sa sabong. Dahil nga kasama niya itong si Umar na makulit, tila ba nagpasikat din yun sa mga kaibigan ng kanyang ama at muli nitong inaya si Nuli na muling kumasa sa labanan. Nang siyang napapansin ni Manong Duming, Manong, lalaban ba tayo muli? Tanong niya kay Manong Duming. Nang marinig yun ng matanda, sumagot naman yun sa kanila ng, Ikaw bahala, Noli. Huwag kang matatakot. Pagatandaan mo, Noli, hindi pangkaraniwan ang tangan-tangan nating gamit. Kaya't bago pa dumating ang araw na mawala ito sa'yo, pag-aingatan mo lang at huwag abusuhin. Kaya't muling lumaban ang dalawa sa kanilang nakakaharap na mga sabungirong taga-bayan. At dito na naman, at dito nyo maririnig sa Part 17 ang labanan ng ermitanyo kontra sa isang aswang na nagngangalang Tasyo. At makikialam dito ang 5 matandang nakalaban nila Goyo na isa pala ding uring mga aswang nakaanib nila Tasyo. At dito nyo masaksiyan ang tunay na pagkatao nitong si Ermitanyong Duming nang lumaban yun sa 6. Dahil nga sa araw na yun walang manok na ilaban ang ama ni Umar, kaya't ang mga manok ni Nuli ang napili nilang ilalaban. Pagod na kasi ang kanyang ama dahil sa panggugulo sa pangkat sa nagngangalang Tasyo. Habang hawak ni Umar ang manok ni Nuli,
Ang ama naman ni Umar at ang mga kaibigan nito, abala din yun sa kanilang usapan. Kasama na dito si Manong Dumeng. Nang makahanap na ng kalaban itong sinuli, kaagad naman siyang lumapit kay Manong Dumeng upang pakabitan dito ng tari ang kanyang manok. Nang masipat ng mga kaibigan ni Manong Mondo ang hawak na tari ni Manong Dumeng, napawika ito ng, Manong, makalumang cockknife na yan ah. Yung gamit-gamit mo. Baka hindi yan makabaon sa kalaban. At saka yung ikli pa. Ito, may mga imported kaming tari na ipepehiram sa inyo. wika nito sa pangkat ni Nuli. Nang marinig yun ni Manong Dumeng, ngumiti lang naman yon habang sumasagot ng, Wag na iho. Matalas pa naman tong ginagamit namin. Salamat na lang. kaya't wala nang nagawa ang isang kaibigan ni Manong Mondo at pinanood na lang ang matanda. Napailing-iling pa ang ibang mga kasama nito dahil ang makakatapat nila Nuli ay ang kilalang may magagandang manok sa lugar ng San Carlos. Kagaya ng dati, muling ikinabit ng ermitanyo ang gamit-gamit nilang birtud. Hindi naman yun nakikita ng mga nanonood dahil binalot nila yun ng tip habang nasa loob ang birtud, binabalot ng itim na tila. Pagpasok nila Noli at Omar sa ruweda, doon nakita ng mga kaibigan ni Mundo ang kakaibang estilo ni Noli sa loob, doon sa ruweda. Hindi man lang kasi nito pinalakad-lakad ang manok sa lupa kung ayos ba ang tari nito. Walang pagdadalawang isip, malaking salapi ang ipinusta ng ama ni Umar nang siyang ikinagulat ng mga kaibigan nito. Tika nga, pupusta ka ng ganong halaga. Para namang napakalaki naman ang tiwala mo sa mga manok na yan. Wika pa nito kay Manong Mondo nang siyang naririnig naman ni Manong Dumeng. Ano ba kayo mga kaibigan? Tiwala ako sa mga manok na yan. Sa akin ba naman ang galing ang lahi niyan? Sagot naman dito ng ama ni Umar. Kinalabit ng ama ni Umar itong si Manong Dumeng upang sumama sa kahiran ng sabungan. Nang makalapit na sila doon, tinapatan kaagad ng ama ni Umar ang limayado dahil dihado na naman sila Nuli. Sumunod naman ang mga kaibigan nito upang manunood sa laban. Walang pumusta kahit isa sa mga kaibigan ni Manong Mondo dahil hindi pa naman kilala itong sinuli doon. Nang siyang hindi naman pinilit nito. Kayo, kung ayaw niyong pumusta, edi magsisisi kayo mamaya. Wika pa nito habang tungga-tungga ang buti ng alak. Sa mga taong nakilala kay Nuli sa sabungan na yon, tanging pangalan lang niya ang sinisigaw ng mga ito dahil kahit papano kilala na siya doon. Nang maghudyat na ang sentensyador, nabibitawan na ang mga manok. Itong sinuli naman, inilapag na niya ang kanya ng dahan-dahan. Pagkatapos noon, tumalikod na ito at sumandal sa ruwida. Pagharap niya sa naglalabang manok, laking gulat niyang kasalukuyan na yung buhat-buhat ng taga-karyo. Ayon pa kay Umar, umatake ang manok ni Nuli nang hindi nagpapaganti sa kalaban. 3 sakdop lang nun, napasubsob kaagad ang kalaban sa lupa nang siyang ikinagulat ng kalaban nila. Hindi kasi nabigyan ng magandang laban dahil sa bilis ng pangyayari. Ang ama noon ni Umar, patawa-tawa lang yung naglalakad habang kinukubra ang panalo nito. Takang-taka naman ang mga kaibigan nito kay Manong Mondo dahil sa hindi maayos ang tari ang inilagay doon. Ganun kabilis pinatay ang kalaban sa manok. Paglabas ni Nuli sa ruweda, tuwang-tuwa naman itong si Umar dahil malaki-laki din ang kanyang panalo doon. Dahil lang dito kay Nuli, muling humingi ng ribansa ang kalaban. Dahil sino ba namang hindi mainis? Kaganda-ganda ng manok nila, pero sa isang iglap lang, pinatayo ng ganun kabilis. Sa 3 manok ni Nuli, puro na yun nakakamit ng tag-iisang laban sa araw ding yon. Dahil nga wala na silang mailaban na manok, kaya't napilitan si Nuli na muling ikakasa ang kanyang isang manok na nanalo na sa unang laban. Yun yung pinakapaborito niyang kulay
Yun ay lakton sa Bisaya. Di ko alam sa Tagalog niyan. Basta yun ang kulay, puti. Doon napabilib ang mga kaibigan ni Manong Mondo nang malaman ng mga ito na marami na palang naitalang panalo ang daladalang mga manok ni Nuli. Tandang-tanda pa niya noon, nabibilhin yun ng napakataas na halaga sa mga kaibigan ni Manong Mondo upang gagawing palahi o broodcock. Subalit hindi nagpapahuli ang ama ni Umar dahil sa kanya nanggaling ang lahi ng mga manok na yon. Kaya't ang sabi nito, doon muna sa kanya magdaan bago pa mahawakan yun ng ibang tao. Yun ang akala nila na sa manok yun ang galing. Wala silang kaalam-alam na dahil yun sa birtud na tangan-tangan ng dalawa. Sa pang-apat na laban ni Nuli, tila ba naging imposible yun sa mga mata na nakikilala sa kanya dahil muling nanalo ang pang-apat niyang laban sa araw na din na yun. Walang habas na pinagpapatay ng mga manok ni Nuli sa tuwing ilalaban yun sa ruwida. Marami noong nagtatanong kung sino ang tagatadi sa mga manok ni Nuli. Subalit inilihim nila yon dahil mariing sinabi ni Manong Duming na bawal siya magtatadi sa ibang manok. Tago din sila kung magtatadi ng tari, kaya't walang nakakaalam na si Manong Duming ang gumagawa ng ganon. Maraming mga taong natuwa sa kanila, subalit mayroon ding kinagalitan sila ng husto. May mga antingero din kasi silang nakakasagupa sa sabungan. Ang iba pa dito, gumagamit ng salamangka sa kaliwa nang siyang tinalo sa kanan. Ramdam na ramdam noon ni Manong Duming ang mga presensya ng mga aswang na kanina pang nag-iikot-ikot sa kanilang paligid. Hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Manong Mondo dahil sa saswerteng natahak ng pangkat nila Nuli sa araw ding yon. 5 bihag din ang kanilang napitas sa maghapong pagsasabong doon. Nang sumapit na ang alas 4 ng hapon, dahan-dahan nang nawala ang ibang mga dayo doon, kung kaya't napagpasyahan na ng pangkat nila Nuli upang uuwi na sa kanilang baryo. Dala-dala ni Nuli ang 5 bihag, habang ang ermitanyo naman nagmamasid lang yon sa paligid, na para bang may sinisipat-sipat na mga nilalang sa paligid. Dahil ayon sa kanya, may mga matang nakasunod sa kanilang paglalakad habang sila naglalakad doon. Pagkarating nila sa pamamahay nila Umar, ang 2 nilang bihag ay ibinigay nila sa pamilya nito, at ang 3 naman napagpasyahan ni Nuli na dalhin nila yon sa kanilang baryo. Kagaya ng dating nakagawian, puro inuman, kwentuhan patungkol sa kanilang naging lakad ng araw na yon. Subalit ang ermitanyo, napapansin ni Nuli na hindi na yun mapapakali. May naririnig na rin ang kanilang mga pangkat noon na may parabang may mga huni ng ibon kahit gabing tapat. Nang hindi na maatim ni Manong Duming ang ganong pangyayari, nagpa siya itong lalabas ng bahay upang maglibot-libot sa paligid. Kaya't sinundan ito ni Nuli habang tinatanong ng, "Bakit, Manong? May kakaibang nangyari ba?" Tanong niya rito. Noli, ayaw kong madamay ang pamilya nila Mondo sa gulong na sasangkutan natin. Batid kong tayo ang pakay ng mga nilalang na ito dahil sa ginawa natin sa sabungan. Kausapin mo muna sila, Umar, na mamaya na ako makakalapit sa kanila dahil may gagawin pa ako. Wika ng ermitanyo. Kaya't bumalik na ito si Nuli doon sa kanilang pinag-inuman, habang ang ermitanyo naman gumagawa ito ng ritual at pagbabao ng mga pangontra sa paligid ng bahay nila Mondo. Maya-maya pa, lumapit na itong si Manong Duming doon kay Nuli at nagpaalam na rin sila sa pamilya ni Umar para sila alis na sa kanilang baryo. Magamat may kasayahan sa bahay nila Umar sa gabing yon, hindi na sila nagtagal doon dahil na rin sa pasya ni Manong Duming. Mondo, Umar, aalis na kami. Pero hayaan nyo, babalik rin kami rito kapag may panahon. Pagpapaalam ng ermitanyo doon. Ihatid pa sana sila sa pamilya nila Umar dala-dala ang mga kabayo.
Subalit tinanggihan ito ni Manong Duming at sinabi nila na may dadaanan pa silang kamag-anak doon. Yun ang dahilan nila. Habang sila'y naglalakad sa medyo may katarika na daanan, papuntang bundok, doon na kinalabutan itong sinuli. Nang makarinig sila ng mga huni sa himpapawid at kasabay ng pagpapagaspas ng mga animoy pakpak ng isang dabuhalang ibon, at kasabay pa nito ang mga pag-angil ng mga nilalang sa paligid nang siyang hindi naman nila nakikita. Manong Duming, ano yung humuhuni sa paligid? Wika niyang may halong takot sa ermitanyo. Nole, maghahanda ka. Tinambangan tayo ng pangkat ni Tasyo. Sabi ko na nga bang may gagawin na kakaiba ang mga demonyong yon. Bahagyang bumagal ang paglalakad ng ermitanyo at rinig niya itong may mga binanggit na mga usal at sabay ihip sa kanyang noo. Nang inilapat ng ermitanyo ang mga palad nito sa kanyang noo, nakaramdam siya ng labis na kaginhawaan sa sarili. Subalit ang naging kapalit nito, nang siyang nagawa niyang makita ang mga nilalang sa paligid, nang siyang labis niyang ikinakatakot dito. Nole, isuot mo ang medalyon na ito. At kahit anong mangyayari, huwag na huwag mo itong ihiwalay sa iyong katawan. May kaharapin tayong digmaan sa gabing ito. Sana'y gabayan tayo ng Panginoon. Wika ng ermitanyo sa kanya. Magamat nanginginig na ang katawan nitong sinuli, pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Nang makita niya ang 6 na nilalang na nakaharang sa kanilang dinaraanan. Simula't kabataan kasi niya, hindi pa siya nakakita ng mga aswang na sobrang nakakatakot ang itsura. Kaya't ang kanyang ginawa doon, pumasok siya sa gitna ng bulok na kahoy na may pwedeng pagtaguan sa loob. Habang siya'y nasa loob, rinig niyang nagsalita ang ermitanyo ng, Anong kailangan mo, Tasyo? Bakit ka nakaharang sa daraanan namin? wika ng ermitanyo dito. Nagtatanong ka pa, tanda? Sa ginawa mo sa amin, sinong hindi magagalit sa iyo? Pakilamero ka, tanda. Ngayon mo sasabihing malakas ka. Siguraduhin naming hindi ka na makakabalik sa iyong pinanggalingan. Wika ng isang nilalang na hindi mawari ni Nuli kung pagmumukha ba ito ng tao o mukha ng demonyo. Sabog-sabog ang mga buhok nito at may mga kukong sobrang haba. Naglalaway din yun ng walang tigil na para bang baliw na aso. Ha? Ganun ba? Sige, gagawin niyo ang balak niyo. Pero wag niyo kong sisihin kung ano ang mangyayari sa inyo. Sagot naman ng ermitanyo sa mga nilalang. Maya-maya pa, mas lalong natakot itong sinuli. Nang masipat niya ang mga nilalang doon sa harap ng pangkat ni Tasyo, na hindi mawari niya kung mga aso ba ito dahil maikli ang mga paa nito sa harapan. Kulay itim ang mga balat nito at mayroong mga matang nanlilisik. Wala na. Tanggap na ni Nuli ang kanyang kapalaran kung mamamatay man siya sa oras na yon. Nang makita ng ermitanyo ang mga nilalang na yon, napawi kayo ng, Aba, may mga sigbin din pala kayong dala-dala. Akala talaga ni Nuli noon ay katapusan na niya. Dahil kapag natalo ang ermitanyo, matik, mamamatay din siya. Subalit hindi ganon ang nangyari. Kahit marami ang bilang ng pangkat ni Tasyo, nakuha pa nitong si Manong Duming na magsisindi ng tabako sa harapan ng mga nilalang. Nang ginawa yun ng ermitanyo, mas lalong nanggigil sa galit ang mga nilalang na para bang handa na itong kitilan ng buhay si Manong Duming. Nole, huwag kang gagalaw dyan. Baka maamoy ka nila. Wika nito habang nakaharap sa kanya. Dahil nga nakaharap sa kanya itong si Manong Duming, sinasamantala naman ito ng pangkat ni Tasyo upang sunggaban ang ermitanyong nakatalikod.
Sisigaw pa sana siya dahil papalapit na sa ermitanyo ang isang aswang na sobrang nakapanghina ang hitsura nito. Nang tatama na ang kuko nito sa likod ng ermitanyo, laking gulat ng nilalang nang biglang humarap itong si Manong Duming sabay dakip sa liig ni Tasyo. Ano, Tasyo? Nagulat ka ba? Sinasabi ko sa'yo, siguraduhin mong mapatay mo ko. Dahil kapag hindi, ipapakain kita sa alaga ko. Wika ng ermitanyo habang hawak-hawak ang liig ni Tasyo na isang aswang. Nang makita iyon ng mga kasamahan ni Tasyo, walang pagdadalawang isip din yung sumugod upang tulungan ang kanilang pinuno. Nang magpupumiglas itong si Tasyo sa pagkakahawak ng ermitanyo, nagsisialulungan ang mga sigbi nitong alaga at sumugod yun sa kinaroroonan ng ermitanyong si Duming. Sa pagtama ng mga ito sa katawan ni Manong Duming, tila ba bato ang katawan ng ermitanyo dahil hindi man lang ito nagalusan. Maya-maya pa, ikinumpas ng ermitanyo ang kabilang kamay nito sa ere nang biglang lumitaw sa mga kamay nito ang isang nagliliwanag na baston at sa dulo nito may isang trabongkong nagliliyab ng apoy. Animoy baliw ang aswang na dakip ng ermitanyo dahil wala yung tigil na nagsisigaw at nagmamakawa ito sa ermitanyo upang siya'y pakawalan. Subalit hindi ito pinakinggan ng matanda. Anong maawa? Bakit kayo at ang pangkat mo naawa ba kayo sa mga nagmamanok na pinirwisyo nyo? Ngayon, matitigil na rin ang kasamaan mo dahil gagawin kitang lumpo. Wika ng ermitanyo dito. Ang mga kasangga nitong kanina ay nagpaikot-ikot sa ermitanyo. Tuluyan na yung lumayo dahil sa init ng presensyang nadama ng mga ito doon sa ermitanyo. Sige, bubuhayin kita. Pero sa isang kondisyon. Dudurugin ko muna ang birtod na nakapaloob sa katawan mo para hindi ka na makagawa ng kabulustugan sa bayan. Hindi nyo ba alam na maraming galit sa'yo? Malas mo lang, demonyo. Ako pa ang tinatambangan mo. Wika dito ng ermitanyong may paninindak. Itong sinuli naman, animoy na blanko ang utak nito doon sa loob ng kahoy. Binuhat na lang yon ng ermitanyo papauwi. Habang ang nilalang na nagngangalang Tasyo, iniwan ng matanda ang katawan nitong hinang-hinana. 2 araw ding hindi makausap ng maayos itong sinuli dahil sa trumang naranasan nito sa nakaharap ng matanda doon sa daan. Pasalamat na lang itong sinuli dahil andyan si Mayok na kanyang kapatid nang siya nag-alaga sa kanyang mga manok doon. So hanggang dito na muna mga kermitanyo. Sa mga nagpapa-shoutout, simulan na natin. Shoutout pala kay Junre Palaso at kay Rape Graciano. Shoutout kay Jire Montanes at kay Saudi Saldi. Pa-shoutout daw kay Samuel Tubusa, Mr. Joy Cuevas Tubusa. Shoutout din kay Manong Dudong Dikito Tubusa from Kike, Malaysia at kay Bagsak de los Reyes. Shoutout kay Nestor Magalasin from Coron, Palawan at kay Brian Michael Opena. At sa malaking shoutout kay sa Sikihor Game Foul at kay Roman Valles. At shoutout na rin kay Provinciano Mucha. At shoutout na rin sa mga content creator ng Sabong Story. Yun lang, maraming salamat. At sa mga gusto pang magpa-shoutout, comment lang sa mga bago kong video para madali nating makita. Yun lang, maraming salamat.